Hala, ano na naman itong bagong batas na additional 20% sa ating mga savings sa bangko? Pero teka, bago tayo mainis o magalit, ang 20% tax na ito ba ay bago ba talaga o matagal na pero hindi lang natin ito napapansin? Pero bago tayo magpatuloy guys, congratulations po sa ating mga subscribers, followers, likers ko, ng mga nagko-comment at mga shares guys. At ito po sila na makakatanggap po ng blessing. Bakit po? Kasi pinapanood nila ang ating video, nagla-like, nagko-comment, nag-share, at nagugustuhan ko po guys yung sinasabi nila or response nila sa ating video. So kung gusto nyo rin po makatanggap ng blessings, ay panoodin nyo po ang video na to at mag-comment din po kung ano bang masasabi nyo about sa ating videos. Siyempre mag-like and follow din po kayo sa ating Facebook page na Joseph's Blessing. Okay, balik tayo guys about sa 20% tax guys kahit sa long-term savings natin. Ito guys ay nasimula noong July 1. Ang naggawa ng batas natin ito ay si Senator Win Gatchalian at syempre naaprubahan po ng ating Finance Secretary na si Ralph Recto. Pasado rin po ito sa BSP or sa Bangko Sentral ng Pilipinas at sa BIR. Pero pag-usapan muna natin how taxation works. Kung sa simpleng bagay, kunwari sa bahay, meron tayong piggy bank or meron tayong alkansya, nag-iipon tayo doon ng pera. Siyempre, dahil sa atin naman yon at dahil nasa bahay lang naman natin ito guys, walang tax doon. Kasi nasa atin lang eh. But ang problema doon guys, ay yung pera natin doon ay hindi naman nagkakaroon ng interest or hindi nagkakaroon ng tubo. Pero, kapag nilagay natin ito sa bangko, sure tayo yung savings natin guys ay merong interest. From interest guys ng ating savings, doon po magkakaroon ng 20% tax. Pero ulitin natin guys, ito ba'y matagal na, luma na, hindi lang natin napapansin kasi maliit lang or hindi lang natin binubusisi yung ating savings account na nababawasan pala, na may tax pala. Or bago ba talaga ito? Ano nga ba talaga? Kaya panoodin nyo ang video na to bago tayo magalit para may paliwanag nating mabuti. Ano nga ba itong expanded 20% tax from interest ng ating mga savings? Halimbawa, meron kang savings sa bangko at yung interest guys na kinita mo ay nagkakahalaga po ng 1,000 pesos. Under new law or yung bagong batas natin guys, from 1,000 pesos, dahil mababawasan ito ng 20%, ang makukuha na lang natin guys ay 800 pesos. So yung 200 pesos guys ay mapupunta po yan sa ating gobyerno. So syempre ang tax nagagamit mo yan sa pagpapagawa ng schools, para po sa mga pagpapagawa ng kalsada, sa medical health natin, at sa marami pa pong ibang project na ginagamit po ng gobyerno para po sa bansang Pilipinas. Linawin ko lang guys, hindi po babawasan yung principal amount natin or yung total savings natin. Halimbawa, naghulog tayo or nagdeposit tayo ng 100,000 pesos sa ating bangko and then babawasan po ng 20%. Hindi po. Ang babawasan po or ang magkakaroon po ng tax is yung ating interest lamang. So ulitin ko, yung interest po ng 100,000 ay halimbawa 1,000 pesos, babawasan po ng 20% na tax, magiging 800 pesos. So malinaw yan guys? Kung malinaw, pa-comment po sa comment section na malinaw. So ngayon naman guys ay pag-usapan natin, ito ba'y luma na or bago lang? So ibig sabihin kung luma na, ibig sabihin dapat maging kalmado lang tayo kasi matagal na pala itong nangyayari or matagal na pala nagkakaroon ng tax at nababawasan po yung interest ng ating savings. Sa ating mga savings na short term, noon pa guys, matagal na po, na 20% na talaga yung tax na nababawas doon sa interest ng ating savings. So ibig sabihin matagal na po, baka nga hindi lang talaga natin to napapansin. Pero ano nga ba itong expanded version ng original na version guys? So, ibig sabihin may bago, expanded. Yung short-term deposit guys, yung 20% noon, ngayon guys, after July 1, ay 20% pa rin. So, ibig sabihin same, walang pagbabago guys. Ito na po may pagbabago. Yung sa ating long-term deposit, ito yung time deposit na mga lumalagpas po ng more than 5 years. So kadalasan ginagamit yan sa mga retirement fund, educational fund, 'di ba? Naghahanda na tayo ng mga savings para sa ating mga anak, no? Para may magagamit sila. So ibig sabihin 5 years or more than 5 years, long-term deposit na po ito. Time deposit, guys. Noon,
ang tax po dito ay 0. Ibig sabihin, wala pong tax na nababawas dito, guys. Pero ngayon, from July 1, 2025 onwards, meron na rin po itong 20% na tax from interest, guys. Linawin natin, from interest ng ating savings. So, ibig sabihin, bago siya. Ibig sabihin, expanded ito, guys. Even, guys, yung mga foreign currency natin, guys, dati yung time deposit, guys, is nasa 7.5% yung tax na nababawas. Pero ngayon, guys, sa ating bagong expanded na batas ay 20% na rin po. Pero ibang usapan na po pag sa mga interest ng mga dividend, guys, sa mga investment natin. Halimbawa, sa dividend nga po, dividend, guys, 10% noon, ngayon 10% pa rin po. Sa mga royalties, 20%, ngayon 20% pa rin. Sa capital gain tax, 15% noon, ngayon, guys, 15% pa rin po. Sa real estate capital gain tax, noon 6%, ngayon 6% pa rin, guys. Sa mga nananalo naman sa sweepstakes, loto, may tax din po yan, di ba? Noon, 20%, guys. Ngayon, 20% pa rin. And additional question, guys. Paano naman yung mga matatagal na po na nag-invest noon-noon pa? No, halimbawa, meron silang 100,000, million, billion sa bangko, apektado ba sila ng 20%? Pero ibang usapan, guys, yung mga nakapag-invest na or nakapag-deposit na po, guys, bago ang July 1, 2025. So, ibig sabihin, hindi po sila apektado ng bagong batas na ito. Ang mga maapektuhan, guys, dito is yung mga from July 21 onwards, yung mga bagong maglalagay po ng pera sa bangko para mag-save ng kanilang pera. Mapa short term man ito or mga long term time deposit, guys, ay apektado na po tayo ng 20% tax. Ngayon naman, paano naman ito makaka-apekto sa ating mga social classes? Meron tayong tatlo, guys. Lower class, middle class, at mga higher class or upper class. So, lahat sila apektado. So, sa mga lower and middle class, halos parehas lang kasi syempre, mga nag-uumpisa pa lang sa pagsisave, maapektuhan na agad sila. Kasi noon, hindi nababawasan. Ngayon, mababawasan na yung mga time deposit nila. Ngayon naman, sa mga may malalaking pera or mga higher class, mga upper class, magdadalawang isip sila. Bakit pa ako maglalagay dito sa may tax? Kung pwede naman ako maglagay sa iba na walang tax. May share ako sa inyo na pwede kayong maglagay ng savings natin na hindi malalagyan ng tax. At syempre may risk pa rin ito pero mas mababa. So sa panahon ngayon, napakaganda na ng savings dito, guys. At ito nga po yung Pag-ibig MP2. So dito, guys, zero tax pa po. So free pa po ito, guys, as of now. Kaya maganda po, alternatibo ito, instead na mag-save tayo dun sa ating mga bangko, pwede tayo mag-save or mag-invest or maglagay ng pera natin dito sa Pag-ibig MP2. Inuulit ko, guys, do your research kasi syempre, may risk pa rin ito, pwede pa rin magkaroon tayo ng problema dito, pero kung usapang tax, guys, ay wala pong tax sa Pag-ibig MP2. Para po sa ating pamimigay ng blessing, guys, ano nga bang natutunan mo sa video na to? I-comment mo yan sa comment section. Kung dapat ka bang mainis or okay lang, ano bang nararamdaman mo, lalo na kung planong-plano mo talaga or meron ka talagang pera na gustong ilagay sa bangko at maging savings. So yun lamang, guys, nawa na gusto niyo po ang video na to. Please don't forget to like, share, comment, and subscribe. Ganun din po sa ating Facebook page na Joseph's Blessing. Mag-like and follow din po kayo dyan at abangan nyo po yung ating pamimigay ng mga blessings, guys. So, yun lamang po. Marami pong salamat muli at God bless. Appear.